Bago tayo tuluyang sumabak sa atong istorya, makikisuyo muna ako sa'yo. Mag-iwan ka naman ng comment kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang malaman kung hanggang saan at hanggang anong oras umaabot ang mga kwentong gaya nito. Ngayon, simulan na natin ang isang istoryang sa unang tingin ay parang simple lang na buhay mag-asawa. Pero sa likod pala nito ay may mga lihim, sugat at katahimikang unti-unting magpapabago sa kapalaran ng isang babae. Hindi lumaki si Elira Sarmiento sa marangyang bahay, aircon na kwarto o hapagkainan na laging punong-puno ng pagkain. Lumaki siya sa isang makipot na inuupahang bahay sa San Mateo kasama ang kanyang inang si Almeda, isang babaeng nagtitinda ng kakanin at tumatanggap ng labada para lang maituwid ang bawat linggo. Maaga siyang nawalan ng ama. Ayon sa kanyang ina, namatay raw ito sa aksidente sa construction site noong 7 taong gulang pa lamang siya. Kaya mula pagkabata, alam na ni Elira ang ibig sabihin ng salitang kakulangan. Hindi siya lumaking reklamador. Sa katunayan, siya ay yung tipong kahit hirap na, ngingiti pa rin at sasabihing, "Okay lang ako, Nay, kaya ko pa." "Anak, magpahinga ka naman." Madalas sabihin ni Almeda tuwing nakikita siyang nagbubuhat ng tubig, nagbabalot ng suman o nag-aayos ng paninda kahit madaling araw pa lamang. Ngumiti lang si Elira habang inaayos ang tali ng bayong. "Kapag tumigil tayo, sinong kikilos para sa atin?" Maganda si Elira, pero hindi iyong tipong nakakasakit ng mata sa sobrang kinis at porma. Ang ganda niya ay iyong may bait na kasama. Malinis manamit, mahinahong magsalita at may matang parang laging maraming gustong sabihin pero pinipili na lang manahimik. Marami ang humanga sa kanya noon pero bihira siyang pumasok sa relasyon. Hindi dahil mataas ang tingin niya sa sarili, kundi dahil takot siyang umasa. Para sa kanya, ang mga tulad niyang lumaki sa hirap ay walang panahon para sa maling tao. Kaya noong makilala niya si Dario Vergel, hindi niya inakalaang magbabago ang direksyon ng buhay niya. Si Dario ay hindi mayabang kahit galing sa mayamang pamilya. Isa itong project manager sa isa sa mga construction firms ng kanilang angkan, tahimik, responsable at kakaiba sa ibang lalaking nakilala ni Elira. Una silang nagkakilala sa isang outreach event sa barangay kung saan voluntaryong tumulong si Elira bilang tagapaglista ng mga benepisyaryo. Hindi niya alam noon na apo pala ng mga kilalang negosyante ang lalaking nagbuhat ng kahon ng relief goods sa tabi niya habang pawis na pawis. "Pahawak nga nito," sabi ni Dario noon habang inaabot ang mabigat na karton. Napakunot noo si Elira. "Kaya ko naman." "Alam ko," sagot nito na may bahagyang ngiti. "Pero hindi naman masamang tulungan ka." Simple lang ang linyang iyon pero doon nagsimula ang lahat. Lumipas ang mga buwan, niligawan siya ni Dario ng maayos. Hindi ito iyong tipong puro matatamis na salita. Mas madalas itong magpakita ng malasakit sa maliliit na paraan. Nagdadala ng gamot kapag may lagnat si Almeda, sumusundo kapag gabing-gabi nang umuuwi si Elira mula sa sideline niyang pagtuturo sa mga bata, at tahimik na nag-aabot ng payong kapag biglang umuulan. Noong una, hindi makapaniwala si Almeda. "Sigurado ka ba dyan, anak?" Maingat nitong tanong isang gabi habang naghihiwa ng saba sa kusina. "Baka masaktan ka lang. Ibang mundo ang kinalakihan ng lalaking yan." Umupo si Elira sa tabi ng ina. "Alam ko, Nay, pero mabuting tao si Dario." Ang kinatatakot ko, mahina nitong sagot, hindi si Dario, kundi ang mga taong nakapaligid sa kanya. At tama nga si Almeda. Nang ipakilala siya ni Dario sa pamilya Vergel, agad niyang naramdaman na kahit mauyos ang suot niya, kahit maingat ang sasabihin niya, kahit anong linis niya sa sarili, hindi iyon sapat para maging komportable ang lahat sa presensya niya. Ang unang tumambad sa kanya ay ang malaking bahay ng mga Vergel sa isang eksklusibong subdibisyon sa Quezon City. Mataas ang gate, tahimik ang hardin, at halos kumintang ang sahig sa sobrang linis. Sa loob pa lang ay pakiramdam niya parang mali ang bawat hakbang niya. Doon niya unang nakilala ng lubos ang ina ni Dario, si Criseda Vergel. Si Criseda ay isang babaeng nasa edad 60 na pero halos walang kakupas-kupas ang tindig. Laging mauyos ang buhok, perpekto ang postura at bawat salita ay kontrolado. Hindi ito pala sigaw, hindi rin pala ngiti. Pero sa isang tingin pa lang, alam mong sanay siyang sundin at pakinggan. Nang unang beses siyang kamayan nito, malamig ang palad nito kundi matalim ang titig. "So, ikaw si Elira,"
Sabi nito, banayad ang tono ngunit may bigat. Opo, ma'am, sagot ni Elira. Bahagyang tumahas ang kilay nito. Hindi mo kailangang mag-ma'am, hindi kita guro. Napahiya si Elira. Pasensya na po. Ano ba, mama? Singit ni Dario na halatang pilit pinapagaan ang sitwasyon. Kinakabahan lang siya. Gumiti si Crisida, pero hindi umabot sa mga mata niya. Natural lamang iyan. Pagkatapos ng gabing iyon, mas tumindi ang pakiramdam ni Elira na kahit tinanggap siya sa pangalan, hindi talaga siya lubos na tanggap sa puso ng pamilyang iyon. Bukod kay Crisida, may iba pang mga taong umiikot sa mundo ng mga Virgil na lalo pang nagpapabigat sa pakiramdam niya. Naandoon si Sabina, ang nakababatang kapatid ni Dario, maganda, sosyal, at laging parang may patagong pangungutya sa paraan ng pagsasalita niya. May pinsan ding si Jovian na palabiro pero minsan ay sumusobra. At sina Tito Nestor at Tita Marvel na mahilig magtanong ng mga bagay na tila inosente pero may bahid ng pagsusukat. Kumusta naman ang nanay mo, Elira? Tanong minsan ni Tita Marvel sa isang tanghalian. Naglalaba pa rin ba siya? Napatigil si Elira, ngulit sumagot siya ng maayos. Hindi na po gaano, pinapahinga ko na po siya kapag kaya. Ay, mabuti naman, sabi nito, pero may kakaibang himig. Maswerte talaga ang mga magulang kapag nakapangasawa ang anak ng maayos. Narinig iyon ni Sabina at bahagya itong napangiti sa gilid ng baso. Sa mga ganoong sandali, mas lalong pinipili ni Elira na manahimik, pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi siya nasasaktan. Matapos ang kasal nila ni Dario, lumipat siya sa isang townhouse na regalo ng pamilya Vergel sa bagong mag-asawa. Hindi iyon sa mismong ancestral house, pero sapat ang lapit para madalas pa rin silang makadalo sa mga okasyon, hapunan, at pulong ng pamilya. Dito niya unti-unting natutunang pakisamahan ang bagong mundong ginagalawan niya. Sa araw, inaasikaso niya ang maliit nilang tahanan, tumutulong sa ilang papeles ng community outreach na minsang ipinapagawa ni Dario sa kanya, at dinadanaw ang kanyang ina. Sa gabi, madalas niyang ikwento sa kaibigan niyang si Maeve ang mga nararamdaman niya. Sa totoo lang, parang hindi ako bagay sa kanila, sabi niya minsang magkaharap sila ni Maeve sa isang maliit na cafe. Sumimsim ng kape si Maeve bago sumagot. Hindi ka lang sanay sa mundo nila, ibang usapan yon, pero hindi ibig sabihin noon na mas mababa ka. Hindi naman ako inaapi ng direkta, mahinang sabi ni Elira. Mas mahirap nga yata yon, kasi mabait sila sa harap pero parang laging may pader. Tungkol ba to sa biyenan mo? Napabuntong hininga si Elira. Oo, hindi ko siya mabasa. Minsan parang okay siya. Minsan parang ayaw niya sa akin. Tapos may mga pagkakataong pakiramdam ko, malungkot siya. Malungkot? Oo, yumuko si Elira. Minsan kasi, nakita ko siyang mag-isa sa hardin. May hawak siyang lumang litrato. Akala niya walang tao. Tapos, umiiyak siya. Napatingin si Maeve sa kanya. Sinabi mo kay Dario? Sinabi ko, pero sabi niya, ganun lang talaga si Mama. Parang ayaw na niyang dagdagan pa. Hindi lang iyon ang napapansin ni Elira. May mga gabing nasa hapag silang lahat, ngunit si Crisida ay tila lumulutang ang isip niya. May mga tawag itong sinasagot sa veranda, pabulong at maikli. Minsan naman habang nag-aayos si Elira ng mga plato sa kusina ng ancestral house, nakita niyang inilagay ni Crisida ang isang puting obre sa loob ng luma at simpleng bag. Sobrang simple para sa isang babaeng kilala sa mamahaling gamit. Nang mapansin nitong nakatingin siya, agad nitong isinara ang bag at tumuwid ang tindig. May kailangan ka ba, Elira? Wala po, kukuha lang po sana ako ng baso. Kung ganoon, huwag kang masyadong nag-aalala sa mga bagay na hindi naman para sa'yo. Hindi iyon malakas, hindi rin iyon galit, pero sapat iyon para mapahinto si Elira at mapaisip buong magdamag. Habang tumatagal, mas dumarami ang maliliit na bagay na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang may mga lugar na pinupuntahan si Crisida nang hindi kasama ang driver? Bakit minsan ay ayaw nitong may nakakakita sa kanya tuwing Sabado ng hapon? Bakit may litrato ng batang babae sa lumang pitaka nito pero wala namang nagsasalita sa batang iyon sa pamilya?
Minsan nadatnan pa niyang itong nakaupo mag-isa sa maliit na pantry ng opisina ng foundation ng mga Vergel. Tahimik itong nakatingin sa bintana, parang pagod na pagod siya. Ma, okay lang po ba kayo? Maingat na tanong ni Elira. Lumingon si Crisida. Ilang segundo muna bago ito sumagot. Maraming klaseng ang pagod, Elira. May pagod na kaya ng tulog, at may pagod na kahit ilang taon ang lumipas, dala-dala mo pa rin. Hindi alam ni Elira kung ano ang tamang isasagot, kaya naupo na lang siya sa tapat nito. Gusto niyo po ba ng tubig? Bahagyang ngumiti si Crisida. Sa unang pakakataon, parang may lambot sa boses nito. Hindi tubig ang kailangan ko. Katahimikan. At doon lalong tumindi ang pagtataka ni Elira. Sino ba talaga ang babaeng ito sa likod ng malamig na boses, perpektong postura at laging kontroladong emosyon? Bakit pakiramdam niya, sa kabila ng pagiging istrikta at mailap ni Crisida, may bahagi rito na tila humihingi ng tulong kahit hindi nagsasalita? Lumipas ang mga linggo. Papalapit noon ang anibersaryo ng kumpanya ng pamilya Vergel, kaya abala ang lahat sa paghahanda. Isang umaga, habang inaayos ni Elira ang listahan ng mga ipapamigay na token sa opisina ng foundation, biglang pumasok si Crisida. Napatayo agad si Elira. Magandang umaga po. May ginagawa ka ba sa Sabado? Diretso nitong tanong. Wala naman po. Bakit po? Saglit itong tumingin sa kanya bago nagsalita. Samahan mo ako, may bibilhin tayo para sa event. Nanlaki ang mga mata ni Elira. Ako po? Ikaw, may problema ba? Wala po, nagulat lang po ako. Maghanda ka ng maaga, sabi ni Crisida habang inaayos ang cuff ng suot nitong blouse. Ayoko nang nahuhuli. Pagkaalis ng biyenan, ilang sekundo munang natigilan si Elira bago napangiti ng bahagya. Sa unang pagkakataon, parang may lambot sa boses nito. Pakiramdam niya ay baka ito na ang simula ng unti-unti nilang paglapit. Baka mali ang kutob niya noon. Baka hindi naman talaga siya lubusang tinataboy ni Crisida. Baka kailangan lang nitong buksan ang pinto sa sarili nitong paraan. Pero sa malalim na bahagi ng kanyang dibdib, may kakaibang kabang hindi niya maipaliwanag. At hindi niya alam ang simpleng paanyayang iyon ng kanyang biyenan, isang ordinaryong shopping trip sa paningin ng iba, ang magiging simula ng pagbubukas ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa katahimikan ng pamilyang Vergel. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, sandali lang, mag-comment ka naman kung anong oras mo ito pinapanood at kung saang lugar ka nakatutok ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binabasa mo ito, iba-iba man tayo ng pinanggagalingan, iisa ang kaba at pananabik na dinadala natin sa bawat bahagi ng kwento. Ngayon, ituloy na natin ang araw na hindi malilimutan ni Elira. Ang araw na inakala niyang simpleng shopping lang pero siya palang magbubukas sa isang lihim na yayanig sa pagkatao niya bilang asawa, manugang at babae. Dumating ang Sabado na itinakda ni Crisida na parang isang ordinaryong araw lang, pero mula palang paggising ni Elira ay hindi na matahimik ang loob niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may bahid ng pananabik at kaba ang simpleng pagyaya ng kanyang biyenan. Marahil dahil sa unang pagkakataon, mula nang maging bahagi siya ng pamilyang Vergel, siya mismo ang pinili ni Crisida na isama. Hindi si Sabina, hindi ang mga personal na assistant nito, hindi ang mga kaibigang kasing estado nito sa buhay. Maaga siyang naghanda. Pinili niya ang isang simple ngunit malinis na damit, isang cream na blouse at mahabang palda na kulay abuhin. Ayaw niyang magmukhang trying hard sa harap ni Crisida, pero ayaw rin niyang magmukhang pabaya. Nang makita siya ni Dario sa may hagdan ng townhouse, bahagya itong napangiti. Parang kabado ka, sabi nito habang inaayos ang relyo sa pulsuhan. Halata ba? Napangiting sagot ni Elira, pero totoo, tuyo ang lalamunan niya. Lumapit si Dario at marahang hinawakan ang balikat niya. Relax ka lang. Shopping lang yan kasama si Mama. Baka gusto ka lang talaga niyang makilala ng mas maayos. Umaasa nga ako. Minsan kasi hindi ko alam kung papunta na ba sa maayos o palayo pa rin.
Hindi agad sumagot si Dario. Tinitigan lang niya itong sandali, saka hinalikan sa noo. Kahit ano pa man ang mood ni Mama, huwag mong iisipin na may mali sa'yo. Tumango si Elira, pero nang makaalis si Dario papunta sa opisina, ay bumalik rin ang kabang kanina pa nasa dibdib niya. Eksaktong 9:09 nang dumating ang sasakyan ni Crisida sa labas ng townhouse. Hindi ito yung karaniwang sasakyang ginagamit nito kapag may kasamang driver at assistant. Isang masimpleng itim na sedan iyon at si Crisida mismo ang nasa likod, habang ang matagal na nitong driver na si Mang Ruli ang nasa unahan. Pagpasok ni Elira sa sasakyan, bahagya siyang binati ng biyenan. "Maaga ka. Mabuti." "Opo, ayoko rin pong malate." "Good." Maikli nitong sagot, saka ibinalik ang tingin sa lubas ng bintana. Tahimik ang unang bahagi ng biyahe, tanging mahihinang tunog ng aircon at mga busina sa labas ang maririnig. Sanay na si Elira sa katahimikan ni Crisida, pero iba ang katahimikang iyon ngayon. Hindi ito malamig, ngunit hindi rin magaan, para bang may iniisip itong matagal ng pasya at ayaw lamang bigyan ng pangalan. Una silang nagtungo sa isang mamahaling department store sa Makati. Doon bumili si Crisida ng ilang silk scarves, mga kahon ng imported tea, at ilang eleganteng token na ipapamigay raw sa mga special guests ng foundation event. Nagulat si Elira dahil sa halip na utusan lang siya, hinihingan siya ni Crisida ng opinyon. "Alin dito ang mas mukhang hindi pilit?" Tanong nito habang hawak ang dalawang magkaibang kahon ng tea set. "Sa tingin ko po itong kulay deep blue," sagot ni Elira. "Mas klase po tingnan, tsaka hindi masyadong matingkad." Sinipat iyon ni Crisida, saka ang isa pang kahon. Iyan din ang pipiliin ko." Hindi halatang malaki ang bagay na iyon, pero para kay Elira, tila may maliit na pader na nahawi sa pagitan nila. Sa susunod na butik, tela naman ang tinignan nila para sa isusuot ni Crisida sa anniversary dinner. Habang pinapakita ng sales lady ang iba't ibang design, napansin ni Elira na ilang ulit sumisilip sa relo ang biyenan niya. "May hinahabol po ba kayong oras?" Hindi niya napigilang itanong. "May pupuntahan pa ako mamaya," sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. "Kasama po ba ako?" Saglit itong tumigil sa pagsusuri sa tela, saka marahang ibinaba iyon. "Hindi." May kakaibang diin ang iisang salitang iyon, hindi naman bastos pero malinaw na tapos na ang usapan. Pagsapit ng tanghali, nagtungo sila sa isang restaurant sa loob ng mall para kumain. Doon, sa unang pagkakataon, tila naging mas personal ang usapan nila. Hindi dahil biglang naging madaldal si Crisida, kundi dahil unti-unti itong nagbukas ng mga pinto na dati laging sarado. "Kumusta ang nanay mo?" Tanong nito habang maingat na hinihiwa ang isda sa plato. Nagulat si Elira. "Okay naman po siya. Medyo sumasakit lang po ulit ang tuhod niya kapag malamig ang panahon." "Dalhin mo sa doktor. Huwag mo nang hintaying lumala." "Opo, pinaplano ko na rin po." Tumango si Crisida. Pagkatapos ng ilang segundo, muli itong nagsalita. "Maswerte ang isang babae kapag marunong siyang umalalay sa magulang. Hindi lahat ng anak marunong lumingon." Tinignan siya ni Elira. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang talim ang mga mata ng biyenan niya. Pagod ang nakita niya roon. Pagod at lungkot. "Kayo po ba?" Tanong ni Elira ng dahan-dahan. "Marunong din po ba kayong lumingon?" Napahinto si Crisida. Hindi ito agad sumagot. Tumingin muna ito sa baso ng tubig nito, saka bahagyang napangiti. Iyong ngiting hindi masaya, kundi may bigat. "May mga taong kahit gusto mong lingunin, hindi na pwedeng balikan," marahan nitong sabi. Natahimik si Elira. Alam niyang may kahulugan iyon na mas malalim kaysa sa gustong ipakita ni Crisida. Ngulit bago pa siya makapagtanong, tumunog ang cellphone nito. Sinilip ng matanda ang screen at agad itong tumayo. "Excuse me?" Lumayo ito ng kaunti para sagutin ang tawag. Hindi marinig ni Elira ang buong usapan pero nahuli niya ang ilang piraso ng mga salita. "Papunta na ako. Huwag muna ninyo siyang paalisin. Dala ko na." Nang bumalik si Crisida sa mesa, mas tahimik na ito kaysa kanina. Mabilis nilang tinapos ang tanghalian. Pagkatapos noon, dumaan pa sila sa isang maliit ngulit mamahaling tindahan ng mga school supplies at art materials. Nagulat si Elira sa daming binili ni Crisida, mga notebooks, colored pens, folders, sketchpads, at ilang educational books.
Para po ba ito sa event? Maingat na tanong niya. Hindi lahat ng binibili ay kailangang ipaliwanag. Sagot ni Cressida habang inaabot ang card niya sa cashier. Hindi na umimig si Elira, pero lalo lamang tumindi ang hinala niya na may ibang pakay ang biyenan niya sa araw na iyon. Bandang 3:00 ng hapon, natapos din ang kanilang paminili. Inilagay ni Mang Ruli ang mga pinamili sa trunk ng sasakyan. Nakahinga ng bahagya si Elira, inakalang tapos na ang araw at marahil ay ihahatid na siya pauwi. Ngunit pagkapasok nila sa sasakyan, napansin niyang iba ang direksyong tinatahak nila. Mang Ruli, sabi ni Cressida ng mainahon, dito mo muna ihinto si Elira. Nanlaki ang mga mata ng babae. Po? Dahan-dahang lumingon sa kanya si Cressida. Malamig ang tono nito, pero hindi galit. Umuwi ka na. May pupuntaan pa ako. Iyon na mismo ang linyang naging simula ng lahat. Tumanggo si Elira. Opo. Walang nagtangkang ipaliwanag ni isa man sa kanilang dalawa. Pinababa siya sa tapat ng isang hindi mataong bahagi ng kalsada kung saan madaling makakasakay ng taxi. Bahagya pang binuksan ni Mang Ruli ang bintana. Ihatid ko na po sana kayo, Ma'am Elira. Huwag na, putol ni Cressida. Makakauwi na siya. Tumigil ang sasakyan nila sa gilid at bumaba si Elira. Nang makalayo na ng ilang metro ang sedan, saka siya bumuntong hininga ng malalim. Dapat nga ba siyang umuwi? Iyon ang nararapat, iyon ang desente, iyon ang wastong gawin ng isang manugang na ayaw makisawsaw. Pero may isang bahagi ng puso niya ang tumangging tapusin ang araw sa ganun lang. Masyadong maraming bagay na hindi tugma. Ang tawag sa restaurant, ang mga school supplies, ang pagtingin sa relo, ang simpleng sasakyang gamit ni Cressida at ang misteryosong pagpapauna sa kanya pauwi. Tumigil ang isang taxi sa hindi kalayuan at agad niya itong pinara. Kuya, pasundan niyo po yung itim na sedan sa unahan, sabi niya halos pabulong. Napalingon ang driver sa kanya sa rear view mirror. Sigurado po kayo, ma'am? Opo, pero wag po kayong masyadong didikit. Mabilis na pumayag ang driver. Habang umaandar ang taxi, nagsimulang tumibok ng malakas ang dibdib ni Elira. Hindi na siya makaatras. Anumang madiskubre niya mayon, alam niyang may kapalit iyon. Mahigit 30 minuto nilang sinundan ng sedan. Hindi iyon nagtungo sa mga kilalang hotel, exclusive village o kung saan mang posibleng pagtakahan ng asawa ang biyenan. Sa halip, pumasok iyon sa isang lumang bahagi ng lungsod, isang lugar na hindi marangya, hindi rin lubusang marumi, pero halatang malayo sa karaniwang pinupuntahan ng mga kagaya ni Cressida Virgel. Huminto ang sedan sa tapat ng isang lumang gusali na may kupas na pintura ngunit malinis ang bakuran. Sa gate ay may simpleng karatulang bakal na nakasulat, Tahanan ni Santa Brigida, Women's Home. Napakurap si Elira. Bumaba si Cressida, hawak ang simpleng bag at ang ilang supot ng pinamili nila kanina. Walang escort, walang assistant, walang yabang. Nang buksan ng isang madre ang gate, isang payat na babaeng may salamin at maumong mukha, ngumiti ito kay Cressida na tila matagal na nitong kilala. Naku, Ma'am Cressida, sa wakas dumating na kayo, sabi ng madre. Nandito ba ya? Agad tanong ni Cressida. Opo, kanina pa naghihintay. Nanlalamig ang palad ni Elira habang pinapanood iyon mula sa loob ng taxi. Hindi siya agad bumaba. Tinitigan lang niya ang gusali, ang gate, ang mga babaheng nakasampay sa balkonahe at ang biyenan niya na tila ibang tao sa lugar na iyon. Pagkalipas ng ilang segundo, nagbayad siya sa driver at marahang bumaba. Naglakad siya palapit sa gate, maingat na nagkukubli sa poste at mga halaman sa paligid. Mula roon ay tanaw niya ang maliit na bakuran sa loob at ang sumunod na niyang nakita ang tuluyang gumimbal sa kanya. Nasa gitna ng bakuran si Cressida, hindi nakatayo ng tuwid parang reyna ng sosyalidad, kundi nakaupo sa mababang bangko, kaharap ang 3 batang babae at isang payat na matandang ginang. Isa-isa nitong inilalabas ang mga pinamili nila, mga notebook, coloring materials, sabon, gamot, kahit tsinelas. May hawak pa itong maliit na supot ng tinapay at prutas. Isa-isa kayo, huwag magtulakan, sabi ni Cressida at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Elira ang boses nitong may init na hindi niya kailanman narinig sa loob ng mansyon. Ma'am, salamat po. Masayang sigaw ng isa sa mga bata.
Hindi kayo sa akin magpasalamat, sagot nito. Mag-aral kayong mabuti. Yan ang sukli nyo sa lahat ng tumutulong sa inyo. Biglang kumirot ang dibdib ni Elira. Hindi niya inaasahang ito ang matutuklasan niya. Hindi lalaki, hindi sikreto ng bisyo, hindi pagtataksil sa asawa nitong yumaong si Theodore, kundi isang tahimik na buhay na hindi ipinapakita ni Cressida sa kahit sino. Habang nakasihip siya, may isang dalagang lumabas mula sa loob ng gusali. Nasa mga 18 taong gulang marahil. Maputla, payat, ngunit maganda ang mga mata. Nang makita siya ni Cressida, agad ditong tumayo. Ivesa! Mahina ngunit puno ng lambing na tawag ni Cressida. Huminto si Elira. Ivesa! Parang kumalabog ang mundo niya sa pangalang iyon. Iyon ang pangalang nakasulat sa likod ng lumang larawan na minsan niyang nasilayan sa kamay ng biyenan niya, nang palihim itong umiyak sa hardin. Lumapit ang dalaga kay Cressida. Napansin ni Elira kung paanong hinawakan ng matanda ang mukha nito ng marahan, na para bang matagal na itong hindi nakita. Bakit ang payat mo na naman? May bahagyang paninita sa boses ni Cressida. Ngumiti ang dalaga. Okay lang po ako. Huwag mo akong niloloko. Umiinom ka ba ng gamot? Opo. Nag-aaral ka ng mabuti? Opo. Doon na tuluyang nagulo ang isip ni Elira. Sino ang babaeng ito? At bakit tila napakalalim ng koneksyon nito kay Cressida? Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, may lumapit na naman sa biyenan niya, ang madre kaninang sumalubong sa gate. Ma'am Cressida, mahinang sabi nito, kailangan po nating pag-usapan ang resulta ng check-up ninyo. Hindi na po pwedeng ipinagpapaliban ng gamutan. Natahimik si Elira. Bahagyang napapikit si Cressida, saka sumagot sa tinig na pilit matatag. Hindi pa ngayon, Sister Aven. Marami pa akong kailangang ayusin. Pero lumalala na po ang kondisyon ng puso ninyo. Parang may kumalabit sa batok ni Elira. Bigla siyang napahawak sa pader sa tabi niya. Sakit sa puso? Kung may mangyari sa inyo nang hindi ninyo naaayos ang tungkol kay Yevesa, dagdag pa ng madre, lalo lamang pong magiging magulo ang lahat. Hindi na gumalaw si Elira. Nang sandaling iyon, parang sabay-sabay na bumagsak sa kanya ang lahat. Ang mga lihim na tawag, ang mga sobre, ang mga luha sa hardin, ang mga biglaang pag-alis ni Cressida at ang malamig nitong pag-uugali. Hindi pala simpleng yabang o pagkamailap ang bumabalot sa kanyang biyenan. May dinadala pala itong lihim na pasanin, isang responsibilidad na matagal na nitong kinikimkim at tila isang sakit na patuloy itong inuunahan ng panahon. Nakatayo roon si Elira, hindi makagalaw, hindi makahinga ng maayos. At sa unang pagkakataon mula nang maging manugang siya sa pamilyang Vergel, nabasag ang lahat ng hinala niya tungkol kay Cressida. Hindi masamang babae ang biyenan niya. Isa pala itong babaeng matagal nang nagdurusa ng tahimik. At ngayon, hindi na alam ni Elira kung ang mas mabigat ba ay ang lihim na natuklasan niya o ang katotohanang sa likod ng lamig at distansya ni Cressida ay may pusong unti-unti nang nauubusan ng oras. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang makiusap sa'yo. Mag-comment ka naman kung anong oras ka ngayong nanonood o nagbabasa at kung taga saan ka. Nakakatuwang isipin na habang tahimik nating sinusubaybayan ang buhay ni Elira, iba-iba man tayo ng pinanggagalingan, pare-pareho tayong napapahinto sa mga lihim na unti-unting nabubunyag. At sa pagkakataong ito, hindi na basta pagtataka ang haharapin ng ating bida, kundi isang katotohanang magpapabago sa tingin niya sa kanyang biyenan, sa kanyang asawa, at sa sarili niyang lakas na bilang babae. Pagkatapos marinig ni Elira ang usapan ni Cressida at Sister Aven sa loob ng tahanan ni Santa Brigida, hindi siya agad makaalis sa kinatatayuan niya. Parang naninigas ang mga paa niya sa semento habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga salitang iyon. Kondisyon ng puso, nauubos ang oras, kailangang ayusin ang tungkol kay Yevesa. Hindi na niya alam kung alin ang mas mabigat sa dibdib niya. Ang katotohanang mali pala ang mga hinala niya sa kanyang biyenan o ang katotohanang ang babaeng halos kinatatakutan niyang lapitan noon ay matagal nang may pasanin na lihim at sakit na hindi ni alam ng sariling pamilya nito. Maya-maya pa ay nakita niyang lumakad si Cressida papunta sa isang maliit na covered court sa gilid ng gusali. Sumunod doon si Yevesa, may bitbit na ilang notebooks at paper bags.
Tahimik lamang silang nag-uusap pero sa kilos pa lang nila ay mahahalata mong hindi simpleng donor at benepisyaryo ang samahan nila. May malalim na tiwala, may pag-aaruga, at higit sa lahat, may kasaysayang hindi pa alam ni Elira. Ma'am, may kailangan ba kayo? Napapitlag si Elira nang biglang may boses na nagmula sa likod niya. Paglingon niya, isang lalaking nasa 40 ang edad ang nakatayo roon, payat, moreno, at may suot na simpleng polo. Hawak nito ang isang kahon ng grocery items. "Ah, pasensya na," nauutal na sabi ni Elira. "Hindi ko po sinasadyang—" "Sino po kayo?" tanong ng lalaki. Hindi naman bastos, pero halatang nag-iingat. Bago pa makasagot si Elira, narinig niya ang boses ni Sister Aven mula sa loob ng bakuran. "Kuya Olan, okay lang. Kilala ko yan." Lumingon si Elira at doon niya napansing papalapit na si Sister Aven sa gate. Mula sa mukha ng madre ay halatang may pag-aalinlangan, ngunit hindi ito nanlilisik o nagtatanong ng may galit. Para bang sinusukat lang nito kung gaano kalalim ang alam na ng dalaga. "Kayo ang manugang ni Ma'am Cresida, hindi ba?" tanong ng madre nang makalapit. Unti-unting tumanggo si Elira. "Opo." Sandaling tinignan siya ng madre sa mata. "Sinundan mo siya?" Napayuko si Elira. Kahit gusto niyang itanggi, wala rin naman iyong saysay. "Opo, pasensya na po." Hindi agad nagsalita si Sister Aven, ngunit makalipas ang ilang segundo, bahagya itong napabuntong hinina. "Matagal ka na rin sigurong nagtataka." "Opo," amin ni Elira. "Pero hindi ko po inakalang ganito." Muling tumingin ang madre sa loob, sa direksyon ni Cresida at Yevesa. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay gustong makita. May mga taong mas payapang tumutulong habang tahimik lang. Bumalik ang tingin ni Elira kay Cresida. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita rito ang malamig at matigas na biyenan sa malaking bahay ng mga Vergel. Ang nakita niya ay isang matandang babae na halatang pagod na, pero pinipilit pa ring tumindig dahil may mga taong umaasa sa kanya. Hindi na hinintay ni Elira na muli siyang makita ni Cresida doon. Tahimik siyang umalis, ngunit ang buong biyahe pa uwi ay parang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib niya. Pagdating niya sa townhouse, nadatnan niya si Dario na kararating lang din. Inabot agad nito ang bag niya. "Oh, kumusta ang araw ninyo ni Mama?" tanong nito. "Mukhang napagod ka." Gustong magsabi ni Elira. Gustong-gusto niyang ibuhos ang lahat ng nalaman niya, ang tungkol sa women's home, kay Yevesa, at sa sakit ni Cresida. Ngulit naalala niya ang itsura ng biyena niya kanina. Naalala niya ang tinig ni Sister Aven, at higit sa lahat, naalala niyang hindi niya nakuha ang mga impormasyong iyon sa paraang nararapat. "Okay naman," sagot niya. Pilit na payapa ang boses. "Marami kaming napuntahan." Ngumiti si Dario. "Hindi ka naman ba pinahirapan ni Mama?" "Hindi." At sa unang pagkakataon, ang salitang iyon ay may ibang ibig sabihin. Kinagabihan, hindi makatulog si Elira. Palakad-lakad siya sa sala habang mahimbing nang natutulog si Dario sa kwarto. Maya-maya, napadpad ang tingin niya sa cellphone niya. Nakita niyang may ilang missed messages si Maeve. "Kamusta ang shopping with Monster-in-law?" Biro ng kaibigan niya. Sa ibang araw, baka natawa pa siya. Pero ngayon, hindi. Hindi siya monster. Maikli niyang reply. Makalipas ang ilang segundo, tumawag si Maeve. "Hoy, okay ka lang?" Bungad agad nito. "Anong ibig mong sabihing hindi siya monster?" Umupo si Elira sa sofa at napapikit. "Maeve, may nalaman ako." At sa unang pagkakataon, ikinwento niya ng buo ang lahat. Ang pagsunod niya sa sasakyan, ang women's home, ang dalagitang si Yevesa, ang usapan tungkol sa sakit sa puso, at ang unti-unting pagkabasag ng mga maling akala niya tungkol kay Cresida. Natahimik si Maeve sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, saka ito nagsalita. "Grabe,
Kaya pala parang iba ang kutob mo sa kanya noon pa. Hindi ko alam ang gagawin ko, bulong ni Elira. Pakiramdam ko may alam ako na hindi dapat sa akin, pero pakiramdam ko rin hindi ko pwedeng baliwalain. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ka na niya kung kakausapin mo siya? Iyon ang tanong na gumulo sa isip ni Elira buong magdamag. Kinabukasan, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip kung hahayaan na lang ba niyang manatiling lihim ang lahat o lalapit siya mismo kay Cressida at aamining sinundan niya ito. Bandang hapon, habang nasa opisina ng foundation si Dario, nagpasya si Elira na magtungo sa ancestral house. Wala roon si Sabina at ang iba pang kamag-anak. Tanging ilang kasambahay at si Cressida ang naroon, nakaupo sa veranda at tahimik na nagbabasa ng isang folder. Nang nakita siya ng matanda, bahagya itong nagtaas ng tingin. May kailangan ka ba? Kinabahan si Elira, pero pinili niyang huwag umatras. Opo, kayo po. Tinitigan siya ni Cressida ng ilang segundo. Umupo ka. Naupo si Elira sa tapat nito. Ramdam na ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi siya sanay na magsimula ng mabibigat na usapan, lalo na sa isang tulad ni Cressida. Pero alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati pagkatapos ng natuklasan niya. May aaminin po ako, sabi niya. Hindi nagsalita si Cressida. Tumingin lamang ito sa kanya, handang makinig, ngunit tila alam na ang susunod na maririnig. Hindi po ako umuwi kahapon. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Cressida sa ibabaw ng folder, pero hindi ito nagsalita. Sinundan ko po kayo. At doon, unti-unting bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Alam ko pong mali ang ginawa ko, tuloy ni Elira, at handa po akong mapagalitan. Pero nakita ko po ang lugar. Narinig ko po ang kaunting usapan ninyo ni Sister Aven, at nakita ko rin po si Yevesa. Mabagal na ibinaba ni Cressida ang hawak na folder. Wala itong galit sa mukha, mas nakakabigla pa roon. Wala rin itong gulat. Hanggang saan ang nalaman mo? Kalmadong tanong nito. Hindi ko po alam ang buong kwento, sagot ni Elira. Pero sapat na po para malaman kung mali ang pagkakilala ko sa inyo. Napatitig si Cressida sa kanya. Mahabang sandali ang lumipas bago ito nagsalita. At ano ang pagkakilala mo sa akin noon? Huminga ng malalim si Elira. Akala ko po malamig lang talaga kayo, na ayaw nyo sa akin, na baka may itinatago kayong masama. Pero hindi po pala ganon. Muling tumahimik si Cressida. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang depensa sa mukha nito. Wala iyong matigas na maska na lagi nitong suot sa harap ng pamilya. Napagod itong sumandal sa likuran ng upuan. Maraming taon kong iningatan ang katahimikan ko. Sabi nito sa boses na mababa at mabigat, hindi dahil gusto kong magmukhang mabuti, kundi dahil ayokong dumating ang araw na gagamitin ng iba ang totoo para manakit. Napayuko si Elira. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Madaling sabihin yan, sagot ni Cressida. Mas mahirap gawin. Hindi agad sumagot si Elira. Sa halip, marahan niyang itinaas ang mga mata niya. Subukan niyo po ako. Marahil ay may naramdaman si Cressida sa paraan ng pagkakasabi niya niyon, dahil bahagyang napaawang ang labi, saka napabuntong hininga. Alam mo ba? Ani ng matanda. Noong unang kitang nakita, ang una kong inisip ay kung gaano kakahina para sa pamilyang ito. Masakit man, hindi na nagulat si Elira. Tahimik lang siyang nakinig. Hindi dahil mahirap ka, dugtong ni Cressida, kundi dahil kitang-kita sa mukha mo ang kabutihan. Ang mga babaeng tulad mo, madalas silang dinudurog ng mga pamilyang tulad namin. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Elira. Akala ko po noon ang tingin niyo sa akin ay hindi sapat. Hindi, sabi ni Cressida. Ang totoo, natakot ako na baka mapunta ka sa mundong hindi ka dapat masaktan. Pagkasabi nito, doon unang naramdaman ni Elira na may lamat pala ang pagitan nilang dalawa, na hindi gawa ng paghamak, kundi gawa ng takot. Mula roon, dahan-dahang nagbukas si Cressida. Hindi pa man niya isinasalaysay ang buong katotohanan tungkol kay Yevesa, may mga piraso na siyang ibinigay. Na ang tahanan ni Santa Brigida ay hindi basta charity project lamang, na may mga pangako siyang matagal nang binabantayan, na may mga taong bahagi ng nakaraan na kahit matagal nang patay, patuloy pa ring humihingi ng katubusan sa mga buhay pa. Hindi mo pa kailangang malaman ang lahat sa ngayon,
Pero ang isang bagay na dapat mong maintindihan, may mga lihim na hindi tinatago para sa kasakiman. Minsan, itinatago sila para may iligtas. Mula noon, nagbago ang takbo ng mga araw ni Ilira. Hindi na sila ni Cressida basta nagkakasalubong lamang sa hapag o sa mga family function. Paminsan-minsan ay tinatawag na siya ng biyena niya sa foundation office. Sa una, simpleng pag-ayos lang ng listahan ng scholars ang ipinapagawa nito. Maya-maya, pinapabasa na rin sa kanya ang ilang proposals para sa livelihood programs. Kalaunan, isinama na siya ni Cressida sa mas seryosong pag-uusap tungkol sa mga pondo, donor reports, at mga pangangailangan ng mga benepisyaryo. Sa mga sandaling iyon, nakilala ni Ilira ang iba pang mga taong konektado sa lihim na mundong matagal ng kinikimkim ni Cressida. Si Kuya Olan, na dati palang utility staff sa lumang warehouse ng mga Verhel bago ito naging caretaker sa women's home. Si Aling Hesper, isang biyudang halos doon na tumira dahil walang pamilya. At si Yevesa, na tahimik ngunit matalino. Mahusay mag-drawing at halatang malapit ang loob kay Cressida kahit may pagitan pa rin ng paggalang. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng inventory ng mga school supplies sa maliit na opisina ng tahanan ni Santa Brigida, napansin ni Ilira na nakatitig sa kanya si Yevesa. "Anong meron?" tanong niya, bahagyang nakangiti. Nahiyang ngumiti ang dalaga. "Wala po, iniisip ko lang, mabait po pala kayo." Napatawa si Ilira ng mahina. "Bakit, akala mo ba masama ako?" "Hindi naman po," yumuko si Yevesa. "Kasi dati po, sabi ni Ma'am Cressida, wag muna raw po akong masyadong magtiwala sa mga tao. Pero nung nakita ko po kayong bumalik dito kahit hindi naman kayo obligado, parang iba kayo." Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Ilira na ang pangyayaring dulot ng pagsunod niya kay Cressida ay hindi lamang nagbukas ng lihim, nagbigay rin ito sa kanya ng bagong tungkulin. Hindi na lamang siya asawa ni Dario na pilit umaangkop sa isang mayamang pamilya. Unti-unti, nagkakaroon siya ng sariling lugar, sariling saysay. Ngunit kasabay ng paglapit nilang dalawa ni Cressida ay ang paglapit din ng panganib. Isang gabi sa ancestral house, narinig ni Ilira ang pabulong na usapan sa may library. Hindi siya dapat nakikinig ngunit napahinto siya nang mabanggit ang pangalan ni Cressida. Bahagya niyang sinilip ang siwang ng pinto at nakita roon si Sabina kasamang asawa nitong si Lior. Nasa mesa ang ilang kopya ng bank documents at isang manipis na brown envelope. "Sabi ko sa'yo, may tinatago si Mama." Mahina ngunit matalim na sabi ni Sabina. "Hindi normal ang ganitong labas ng pera buwan-buwan." "Kung mapapatunayan nating may inilihis siyang pondo," sagot ni Lior, "madali na nating maikukumbinsi ang board na kailangan ng baguhin ang hawak sa assets." "Wag mo lang akong bibiguin," sabi ni Sabina. "Ayoko nang maunahan na naman ni Dario." Nang marinig iyon ni Ilira, parang biglang lumamig ang buong katawan niya. Hindi lang pala lihim ang dapat niyang bantayan. May mga taong handang hukayin iyon, hindi para iligtas ang totoo, kundi para gamitin laban kay Cressida at sa pagkakataong iyon, malinaw kay Ilira na ang pagsunod niya sa kanyang biyena noong araw na iyon ay hindi lang basta nagdala sa kanya sa isang revelasyon. Dinala siya nito sa gitna ng isang mas malaking laban. Isang laban na hindi na tungkol sa pag-uusisa, kundi tungkol sa pagpili kung sino ang proprotektahan niya kapag nagsimula ng bumangon ng mga tunay na kaaway mula sa nakaraan. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat at mas masakit na yugto ng ating istorya, makikisuyo muna ako sa'yo. Mag-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito binabasa o pinapanood gayon. Nakakatuwang isipin na habang sabay-sabay natin sinusundan ang buhay ni Ilira, iba-iba man tayo ng lugar, pare-pareho tayong kinakabahan sa bawat lihim na unti-unting nabubunyag. At sa bahaging ito, ang dating katahimikan ng pamilyang Verhel ay tuluyan ng magsisimulang mabasag. Hindi agad nakatulog si Ilira nang gabing narinig niya ang usapan ni Sabina at Lior sa library ng ancestral house. Buong gabi, paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitiwan ng ito. May tinatago si Mama. May inililihis na pondo. Kailangan ng mabago ang hawak sa assets. Hindi yun simpleng pagdududa. Hindi rin yun inosenteng pag-uusisa ng isang anak. May plano.
may intensyon. At malinaw kay Elira na kapag nagkamali siya ng hakbang, hindi lang pangalan ni Cressida ang mababahiran, pati ang tahanan ni Santa Brígida, si Yevesa at lahat ng kababaihang umaasa roon ay posibleng madamay. Sa mga sandaling iyon, maagang siya nagbumangon at nagluto ng almusal. Habang nagkakape si Dario sa mesa, ilang beses niyang muntik sabihin ang lahat. Ngulit tuwing naiisip niya ang pangako ng pananahimik kay Cressida, pinipigilan niya ang sarili. "Oh, bakit parang ang tahimik mo?" Tanong ni Dario habang hawak ang mug ng kape. May problema ba sa foundation? Napatingin si Elira sa asawa. Ilang segundo siyang hindi sumagot. Pagod lang siguro ako. Pinagmasdan siya ni Dario. Sigurado ka? Nitong mga nakaraang araw parang lagi kang may iniisip. May kung anong kumurot sa dibdib ni Elira. Gustong-gusto niyang humingi ng tulong sa asawa niya pero hindi niya alam kung may karapatan ba siyang magsiwalat ng lihim na hindi naman kusa niyang ipinagkatiwala. At higit sa lahat, hindi niya pa alam kung paano tatanggapin ni Dario ang buong katotohanan tungkol sa ina nito. "Ayos lang ako," sabi niya sa huli. "Baka maraming nangyayari lang talaga." Tumanggo si Dario pero halatang hindi kumbinsido. "Kung may bumabagabag sa'yo, huwag mong sarilinin." Pagkaalis nito, naupo si Elira sa harap ng mesa at napapikit. Hindi na niya kayang manatiling tahimik ng matagal. Hindi na lang ito tungkol sa pagsunod niya sa biyenan. Ito na ay tungkol sa pagprotekta sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga gustong gumamit ng sikreto para sa kapangyarihan. Bago magtanghali, nagtungo siya sa foundation office kung saan naroon si Cressida. Pagpasok niya sa maliit na conference room, nadatnan niya itong nakaupo, may hawak na salamin sa mata at ilang papeles sa harapan. Ngunit halata ang pagod sa mukha nito. May bahagyang pamumutla na hindi na nito maitago kahit gaano kaayos ang bihis nito. "May sasabihin ako," bungad agad ni Elira pagkasara ng pinto. Hindi agad tumingin si Cressida. "Kung tungkol yan sa budget report para sa feeding program?" "Hindi po," putol ni Elira, medyo nanginginig ang boses. "Tungkol po kina Sabina at Lior." Dahan-dahang ibinaba ni Cressida ang hawak na papel. Nang magtagpo ang mga mata nila, noon lang tila nabasa ni Elira ang tunay na pagod sa mukha ng matanda. "Ano ang ginawa nila?" tanong nito, kalmadong-kalmado na para bang matagal na nitong inaasahan ang sagot. "Inimbestigahan po nila ang mga personal ninyong gastusin. Narinig ko po sila sa library kagabi. May mga papeles na po silang hawak at balak nilang gamitin niyon para questionin kayo sa board." Bahagyang napapikit si Cressida at sumandal sa upuan. Wala itong gulat. Sa halip, tila may lungkot lamang na unti-unting lumalim sa mga mata nito. Kung gayon, mabilis silang kumilos. Mahina nitong sabi. Napakunot na o si Elira. "Ibig sabihin po, alam nyo nang may hinala sila?" Si Sabina? Mapakla itong napangiti. "Noon pa. Bata pa lang hindi na marunong tumanggap ng bagay na hindi sa kanya umiikot. Nang mamatay ang ama nila, akala niya ay may mga bagay akong itinago para lang kay Dario." "Pero hindi po ba kayo natatakot?" "Tinatakot lang ang taong may panahon pang unahin ang sarili niya," sagot ni Cressida. "Ako, matagal ko nang iniisip kung paano ko maiiwan ng maayos ang lahat." Natahimik si Elira. Naramdaman niyang muling bumigat ang paligid. Hindi na ito basta matapang na biyenan lang, isa na itang babae na alam ang bilis ng oras sa sarili niyang katawan. "Hindi na ito basta simpleng issue sa pamilya," sabi ni Elira. "Kapag pinagkalat nila ang tungkol sa tahanan ni Santa Brígida nang hindi nalilinaw ang buong kwento, pwedeng masira ang pangalan ng foundation, pwede ring maapektuhan si Ilvesa." Sa unang pagkakataon, nakita ni Elira ang tunay na takot sa mga mata ni Cressida. Hindi para sa sarili nito, kundi para sa iba. "Iyon ang ayaw kong mangyari," mahinang sabi ng matanda. "Kaya nga ako nanahimik ng napakatagal." Lumapit si Elira at naupo sa tapat nito. "Kung hindi po kayo kikilos ngayon, sila ang mauunang magkurento ng hindi totoo." Matagal na napatitig si Cressida sa mesa. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumayo at lumakad patungo sa hardin sa labas. Ilang segundo itong nakatanaw lamang sa hardin sa labas bago ito nagsalita. "May mga lihim na dapat inihahayag sa tamang panahon.
at may mga lihim na kapag inilabas sa maling paraan, sumasabog sa mukha ng mga inosente. Kung gayon po, sabihin niyo sa akin ng totoo. Hindi ko kayo maipagtatanggol laban sa mga kasinungalingan kung pati ako hindi ko alam ang buong dahilan. Hindi agad sumagot si Cressida. Nasa likod siya, nakatalikod kay Elira. Ngunit naramdaman ng dalaga na sa sandaling iyon, may mabigat na desisyong pinipiga mula sa puso ng matanda. Pagharap muli nito, tila mas matanda ito ng ilang taon kaysa dati. Si Yvesa, panimula nito, ay hindi ko anak, hindi ko rin apo, pero may utang akong hindi natapos sa kanya. Doon nagsimulang maglatag si Cressida ng mga piraso ng nakaraan na noon pa man ay ayaw na ayaw nitong buhayin. Maraming taon na ang nakalipas, noong buhay pa ang asawa nitong si Teodor Vergel at hindi pa gaanong malaki ang negosyo ng pamilya, may isang kasambahay silang nagngangalang Melun. Bata pa raw ito noon, mahinhin, masipag at halos doon na lumaki sa bahay nila. Kasabay niyon, may family driver din silang si Ramon, isang lalaking tapat sa serbisyo, ngunit may kahinaan sa impulsive na desisyon. Hindi ko sila minanmanan noon, sabi ni Cressida, dahil naniwala akong sapat ang pagtrato namin sa kanila para manatiling maayos ang lahat. Ngunit hindi pala ganun kasimple. Nabuntis si Melun at nang lumabas ang balita, nagkagulo sa bahay. Hindi agad inamin ni Melun kung sino ang ama, ngunit sa huli, lumabas din na si Ramon. Hindi ang sitwasyon ang lalong nagpabigat noon, kundi ang katotohanang may ilang papeles sa negosyo ang nadawit at may mga taong handang gamitin ng iskandalo para pabagsakin ang pamilyang Vergel habang nagsisimula pa lamang silang lumawak. Bata pa noon si Dario, mas bata pa si Sabina, sabi ni Cressida. Ang iniisip ko lang noon ay kung paano ko ililigtas ang pamilya sa iskandalo at kung paano ko rin ililigtas si Melun sa kahihiyan. Ngunit bago pa man maayos ang lahat, nanganak si Melun ng maaga at nagkaroon ng malubhang komplikasyon. Ilang araw lang matapos isilang si Yvesa, namatay ito. Si Ramon naman ay nasangkot sa isang vehicular accident ilang buwan pagkatapos at hindi na rin nabuhay. Bago mamatay si Melun, patuloy ni Cressida, hawak niya ang kamay ko. Ipinakiusap niyang huwag kong hahayaang mapunta ang anak niya sa mga kamag-anak na noon pa man ay may balak lamang kumuha ng pera. Nangako akong iingatan ko ang bata. Napaluha si Elira habang nakikinig. Biglang nag-iba ang tingin niya sa lahat ng matagal na niyang pinagtatakan. Bakit po ninyo itinago sa buong pamilya? Tanong niya. Dahil may mga taong hindi nakakaintindi ng sakripisyo hanggat hindi nila ito kayang ikwenta sa pera, sagot ni Cressida. At dahil alam kong kapag lumaki ang usapan noon, si Yvesa ang unang dudurugin. Pati po ba si Tito Teodor alam niya? Tumanggo si Cressida. Alam niya, hindi siya naging perpektong asawa pero sa bagay na iyon, sinuportahan niya ako. Ang hindi niya lang inakalang mangyayari ay ang paglipas ng mga taon at ang unti-unting pagdami ng tanong na hindi ko na kayang sagutin ng simple. Tumahimik ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, muli na namang kumirot ang dibdib ni Elira nang marinig ang mahinang pag-ubo ni Cressida. Napansin niyang bahagya itong napahawak sa gilid ng mesa. Mama, hindi na niya namalayang iyon ang naitawag niya. Umangat ang tingin ni Cressida sa kanya. Saglit itong natigilan sa narinig. Matagal na marahil simula nang marinig niya ang salitang iyon sa tinig na walang pagpilit. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Elira. Hindi na ako kasing tibay ng iniisip ng lahat. Mapait nitong sabi, saka muling umupo. Iyon din ang dahilan kung bakit pinipilit kong ayusin ang lahat bago ako tuluyang maunahan ng katawan ko. Bago pa sila makapag-usap pa ng masinsinan, biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang sekretary ng foundation, si Gina, halatang kinakabahan. Ma'am Cressida, sabi nito, tumawag ang legal department. Naghahanap po sina Ma'am Sabina at Sir Lior ng emergency review ng personal expense statements ninyo. Kasama raw sa agenda ng family board dinner bukas. Nagkatinginan sina Elira at Cressida. Hindi na halata, hindi na bulong-bulong. Aakyat na sa harap ng lahat ang usapin. Kinabukasan, tila mas mabigat ang hangin sa ancestral house. Nakahain ang hapunan sa mahabang mesa pero wala ang dating formal na init ng mga pagtitipon nila. Nandoon sina Tito Nestor at Tita Marvel,
si Jovine, ilang senior accounting staff at maging ang 2 board members na sina Arturo Mijares at Belen C. Nandoon din si Dario, halatang nagtataka kung bakit parang biglang naging seryoso ang simpleng hapunan. Pagpasok ni Elira kasama si Cressida, naramdaman niyang halos lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Ang unang sumalita ay si Sabina. "Mama, sana hindi mo mamasamain." Sabi nito, tila mahinahon ngunit halatang pinaghandaan ang bawat salita. Pero bilang bahagi tayo ng pamilyang may hawak ng foundation at iba pang assets, kailangan naming klaruhin ang ilang bagay. Naramdaman ni Elira ang pag-igting ng kamay ni Cressida sa tabi niya. Ngunit mahinahon pa rin ang matanda nang umupo ito. "Kung may gustong itanong, itanong mo ng direkta," sabi ni Cressida. Nagkatiginan sina Sabina at Lior. Saka inilatag ni Miror ang isang brown envelope sa gitna ng mesa. "May mga dokumento po kaming nakita," sabi nito, "na nagpapakitang may regular na malaking halagang lumalabas mula sa personal at linked discretionary accounts ninyo. May ilang recipients na hindi pamilyar. May address pang tila konektado sa isang women's home na hindi naman bahagi ng public reports ng foundation." Napalingon si Dario sa ina niya. "Mama, anong ibig sabihin nito?" Tahimik ang buong silid. Maging ang tunog ng kubyertos ay tila nawala. "Sabina," mahinang sabi ni Cressida, "hanggang saan mo gustong dalhin ito?" "Hanggang sa katotohanan," sagot ni Sabina. "Dahil pagod na akong marinig na ako ang laging may duda. Baka naman may itinatago ka talagang hindi lang pera kundi kahihiyan ng pamilya." Halos masamid si Dario. "Sabina! Ano?" Balik nito. "Karapatan kong malaman kung saan napupunta ang pangalan natin." Hindi na nakatiis si Elira. Hindi lahat ng tinatago ay kasinungalingan. Napalingon sa kanya si Sabina, saka tumawa ng maikli. "Ay siyempre, ikaw na ang tagapagtanggol ngayon." Ngunit bago pa lumala ang palitan ng salita, biglang napahawak si Cressida sa dibdib. Napapikit ito, bahagyang yumuko, at nawala ng kulay ang mukha. "Mama!" sigaw ni Dario. Nagkagulo ang buong mesa. Napatayo si Elira at mabilis na inalalaya ng matanda habang tumawag naman si Jovine ng ambulansya. Si Sabina, na kanina'y matapang, ay napatigil at napaatras. Tila hindi rin inasahan ang pangyayaring iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Dario habang hawak ang ina. "Mama, tingnan mo ko. Mama!" Sa gitna ng kaguluhan, si Elira ang tanging nanatiling matatag. Siya ang humawak sa bag ni Cressida. Siya ang sumigaw sa kasambahay na buksan ng gate at siya rin ang sumama sa ambulansya kasama sina Dario at ang matanda. Sa ospital, matapos ang ilang oras na nakakabinging paghihintay, lumabas si Dr. Maureen Talino at mabigat ang mukhang humarap sa kanila. "Naagapan natin," sabi ng doktora. "Pero hindi na pwedeng ulitin pa ang ganitong stress. Mahina na ang puso niya. Kailangan na niyang bawasan ang lahat ng pinapasan niya." Parang gumuho ang katahimikan sa hallway. Umupo si Dario at napayuko, hawak ang ulo. Hindi niya alam kung magagalit ba siya, masasaktan o matatakot. Samantalang si Elira ay tahimik na nakatayo, hawak ang bag ni Cressida na siya ring dinala niya mula sa ancestral house. Nang payagan silang makita si Cressida sa silid, siya ang unang tinawag ng matanda sa mahinang kilos ng kamay. Lumapit si Elira at yumuko upang marinig ito ng maayos. Sa nanginginig na daliri, may inabot si Cressida mula sa ilalim ng unan. Isang makapal na sealed envelope. "Kapag hindi ko na kayang magsalita sa tamang oras," mahinang bulong nito, "ikaw ang magtatapos ng laban na to." Nanlaki ang mga mata ni Elira. "Huwag niyo pong sabihin yan." "Pakinggan mo ko," putol ni Cressida kahit halatang hindi na nakaiinga. "Andyan ang mga sulat, testamento, at mga papel na magpapaliwanag sa lahat tungkol kay Yvesa, sa tahanan at sa mga pangakong ginawa ko." Napaiyak si Elira. "Bakit ako?" Dahan-dahang tumingin si Cressida sa kanya. Sa kabila ng panhihina, malinaw ang sagot nito. "Dahil sa inyong lahat, ikaw lang ang lumapit hindi para manghusga, kundi para umunawa." Hindi nakasagot si Elira. Hinawakan niya lamang ang sobre habang nanginginig ang mga kamay niya.
Sa labas ng silid, patuloy ang malamig na ilaw ng ospital at ang mabigat na katahimikan ng pamilya. Ngunit sa loob ni Elira, malinaw na ang lahat. Hindi na ito simplang away pamilya. Hindi na ito basta lihim ng biyenan. Isa na itong laban para sa katotohanan. Para sa dangal ng isang babaeng matagal nang nananahimik at para sa mga inosenteng pwedeng durugin ng kasakiman ng mga taong kadugo, ngunit handang manakit para sa kapangyarihan. At habang hawak-hawak niya ang sealed envelope na ipinagkatiwala sa kanya ni Cressida, alam ni Elira na sa susunod na yugto, wala na siyang paraan para manatiling tahimik lamang. Bago tayo tumuloy sa pinakahuling yugto ng ating istorya, makikiusap muna ako sa'yo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka. At anong oras mo ito binabasa o pinapanood? Nakakatuwang isipin na habang sabay-sabay nating tinatapos ang paglalakbay ni Elira, iba-iba man tayo ng lugar, iisa ang bigat, kaba at pag-asa na dala ng bawat pahina ng kwentong ito. At ngayon, narito na tayo sa puntong wala nang dapat itago, wala nang dapat ipagpaliban, at wala nang puwang para sa mga kasinungalingang kayang sumira sa buhay ng mga inosente. Pagkalabas ni Elira sa silid ni Cressida yung gabing iyon sa ospital, pakiramdam niya ay hindi lamang sobre ang hawak niya, kundi isang buong buhay na ipinagkatiwala sa kanya. Nasa loob niyon ang mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumababag sa pamilya Vergel. Ngunit alam din niyang sapat na ang laman niyon upang tuluyang magwasak ng ugnayan ng magkakamag-anak kung mali ang paraan ng paglalantad nito. Sa labas ng kwarto, nadatnan niya si Dario na nakaupo sa mahabang bench, nakayuko, at kapwa kamay nakatabon sa mukha. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ang asawa, nakita niya itong mukhang batang nawala ng direksyon. Umupo si Elira sa tabi nito. Ilang sandali muna silang parehong tahimik. Hindi ko kilala ang sarili kong ina, mahinang sabi ni Dario nang hindi tumitingin sa kanya. Akalain mo yon? Kasama ko siya buong buhay ko pero parang may ibang mundo pala siyang pinasok na wala akong alam. Gustong abutin ni Elira ang kamay nito pero nag-alangan siya. May mga bagay siguro siyang piniling akuin nang siya lang. Biglang tumingin si Dario sa kanya. Namumula ang mga mata nito sa puyat at pag-aalala. Ikaw, may alam ka ba? Iyon na ang sandaling hindi na kayang takasan ni Elira. Huminga siya ng malalim. May alam ako. Pero hindi ko agad nasabi sa'yo dahil hindi sa akin nagsimula ang lihim na to. Napakunot noo si Dario. Anong ibig mong sabihin? At doon, sa malamig na hallway ng ospital, dahan-dahang ikinuwento ni Elira ang lahat. Hindi niya itinago ang maling ginawa niyang pagsunod kay Cressida. Hindi rin niya itinago ang pagkakadiskubre niya sa tahanan ni Stabrihida, kay Ivesa, kay Sister Aven, at sa sakik ng puso ng biyena niya. Habang nagsasalita siya, lalo niyang nakikitang bumibigat ang mukha ni Dario. Hindi dahil sa galit, kundi dahil unti-unti nitong inuunawa ang lawak ng lahat na hindi sinabi sa kanya ng sariling ina. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Mahinang tanong nito sa huli. Siguro dahil alam niyang may mga taong handang baluktutin ang totoo, sagot ni Elira, at natakot siyang madamay ka o masaktan ka. Napapikit si Dario at napasandal sa pader. Mas masakit palang malamang totoo iyon. Hindi na sumagot si Elira. Alam niyang may mga sakit na hindi naaampat sa pagpapaliwanag lamang. Kinabukasan, pinayuhan ng doktor na manatili muna si Cressida sa ospital ng ilang araw. Ngunit kahit nang hihina, hindi pa rin iyon nawawala ng kontrol sa isip. Nang payagan ng maikling pagbisita, ipinatawag nito si Elira, si Dario at si Attorney Benedict Salonga, ang matagal ng legal advisor ng pamilya na pinagkakatiwalaan ni Cressida sa mga bagay na hindi niya basta ipinag-uubaya sa board. Sa loob ng silid, mahinang ngunit malinaw ang boses ni Cressida. Hindi ko nahahayaang ang iba ang magsalita para sa buhay ko, sabi nito. Benedict, ihanda mo ang family board meeting, hindi na private dinner. Gusto ko may present ang major board, legal, at ang mga taong kailangang makinig ng totoo. Ayaw niyo po bang magpahinga muna? Tanong ni Dario. Pwede naman nating ayusin ito nang hindi kayo inilalagay sa alanganin. Napatingin si Cressida sa anak. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi bilang matriarch ang tingin nito rito, kundi bilang ina. Dario, mahina nitong sabi, marami na akong ipinagpaliban para protektahan kayong lahat. Kung ipagpapaliban ko pa ito, baka wala na akong lakas pagdating ng tamang araw. Walang naisagot si Dario. Si Attorney Benedict naman ay maingat na tumanggo.
Kung ganon, kailangan nating ayusin ang ebidensya. Hindi sapat ang emosyon. Kailangang malinaw ang records, source of funds, at legal purpose ng bawat inilabas na halaga. Doon inilabas ni Elira ang sealed envelope. Sa harap nilang tatlo, binuksan yun ni Attorney Benedict. Isa-isang lumitaw ang mga papeles, mga bank records na nagpapatunay na personal discretionary funds ni Cressida ang ginamit sa loob ng maraming taon, hindi corporate accounts. Mga sulat ni Melun bago ito namatay. Notarized statements na inihanda pa noon ni Theodore Vergel. Ang private trust arrangement para sa edukasyon ni Yevesa at isang sulat kamay na dokumento mula mismo kay Cressida. Nakadetalye kung bakit pinili nitong itago ang tahanan ni Santa Brigida sa pampublikong profile ng foundation. May kasama ring testamento. Hindi ko inaasahang mababasa ninyo yan ng ganito kaaga. Mapait na biro ni Cressida, pero wala ni isa sa kanila ang natawa. Habang sinusuri ni Attorney Benedict ang mga papeles, unti-unting nararamdaman ni Elira na hindi na lang siya tagamasid sa nangyayari. Bahagi na siya ng solusyon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang may bigat ang boses niya, may kabuluhan ang presensya niya, at may tiwalang inihain sa kanya hindi dahil asawa siya ni Dario, kundi dahil pinili niyang tumayo sa tabi ng tama. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Elira sa paghahanda kasama si Attorney Benedict, si Maeve na tumulang sa pag-aayos ng chronology ng mga pangyayari at documents, at maging si Kuya Olan at Sister Aven na handang tumistigo kung kinakailangan. Nakipagpulong din si Elira kay Yevesa na noon lang lubusang naunawaan kung gaano kalaki ang unos na nakapalibot sa pangalang pilit siyang inilalayo noon pa ni Cressida. "Kasalanan ko po ba to?" Nanginginig na tanong ni Yevesa habang magkatabi sila sa bakuran ng tahanan ni Santa Brigida. Napahinto si Elira at hinarap siya. "Hindi. Hinding-hindi. Wala kang kasalanan sa mga desisyong ginawa ng matatanda para protektahan ka." "Pero kung dahil sa akin kaya nagkakagulo ang pamilya nila?" "Hindi." Mariin ngunit mahinahong putol ni Elira. "Nagkakagulo sila dahil may mga taong mas inuuna ang mana kaysa dangal. Iba yun." Napaluha si Yevesa. "Mabuti pa kayo, Ate Elira. Marunong kayong magsalita ng diretsyo." Napangiti ng bahagya si Elira. "Hindi rin noon. Natuto lang ako dahil may mga pagkakataong kapag hindi ka tumayo, may maaapakang iba." Dumating ang araw ng pinal na board meeting sa Ancestral House, ngunit hindi na iyon katulad ng dati nilang pornal na hapunan. Ngayon, mas mabigat ang katahimikan. Naroon sina Arturo Mijares at Belen C. mula sa board, sina Tito Nestor at Tita Marvel, si Jovien, ilang accounting officers, si Dario, si Sabina kasama si Lior, si Attorney Benedict, at sa huling sandali, si Cressida mismo, dahan-dahang pumasok na nakaalalay kay Elira. Natahimik ang lahat. Hindi inaasahan ni Sabina na personal na haharap ang ina niya. Nakita iyon ni Elira sa biglang pagkislap ng kaba sa mukha nito. "Mama, hindi mo na kailangang," umpisa ni Sabina. "Ako ang kailangang magsalita," putol ni Cressida. Mahina ang boses nito, pero sapat para patahimikin ang buong silid. Umupo ito sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanan niya si Dario, sa kaliwa niya si Elira. At sa sandaling iyon, malino sa lahat kung sino ang pinili nitong pagkatiwalaan. Si Attorney Benedict ang unang nagsalita. Inilahad nito ang layunin ng pagpupulong at ang mga aligasyong ibinato ni Sabina at Lior tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo. Pagkatapos nito, isa-isang ipinakita ang mga dokumento. Personal funds, legal transfers, trust arrangements, charitable disbursements, walang ninakaw mula sa kumpanya, walang nilihis mula sa public foundation accounts. Ang lahat ay malinaw na nakapangalan sa personal capacity ni Cressida at ang bawat halagang inilabas ay may dokumentadong patutunyuhan. Unti-unting nag-iba ang hangin sa silid. "Paano naman ang tinatago mong women's home?" Singit ni Sabina, pilit pa ring matapang. "Bakit kailangan pang itago iyon kung malinis pala ang lahat?" Doon tumingala si Cressida. Ilang segundo muna itong tumingin sa anak bago sumagot. "Dahil hindi lahat ng tinutulungan ay gustong ilantad sa lipunan bilang kawawa," sabi nito.
At dahil may batang kailangang protektahan mula sa mga mata ng mga taong katulad mong marunong humusga pero hindi marunong umunawa. Nanigas si Sabina. At sa unang pagkakataon, inamin ni Cressida sa harap ng lahat ang buong nakaraan ni Melun, Ramon at Ivesa. Hindi nito pinaliit ang skandalo noon, hindi rin nito pinaganda ang mga pangyayari. Simple at tuwid nitong inilahad kung paanong nangako siya sa isang naghihingalong ina na babantayan ng batang walang kamalay-malay sa kaguluhang iniwan ng matatanda. Pati ang suporta ni Theodore noon ay inilahad sa pamamagitan ng kanyang notarized statement. Nang mabanggit ang pangalan ni Ivesa, halatang nagulat ang ilang matagal ng kakilala ng pamilya. Ngunit nang makita nila ang mga dokumento at marinig ang kabuuan ng kwento, unti-unting naglaho ang pahiwatig ng skandalo at napalitan ng tahimik na pagkahiya. Si Sabina ang unang nawalan ng kontrol. "Hindi mo man lang sinabi sa amin?" Nanginginig nitong sabi. "Sarili mong mga anak?" "Sabina," sabi ni Cressida, "hindi kita pinagsabihan dahil nung bata ka pa lang, natuto ka ng gamitin ng kahinaan ng iba para iangat ang sarili mo." Parang sampalang bawat salita. Napatayo si Lior, tila gustong sumabat, pero pinigilan siya ni Attorney Benedict. Maliwanag sa records, sabi ng abogado, na walang legal ground para questionin ang paggamit ni Ma'am Cressida ng personal funds. Sa kabilang banda, may sapat na basihan para suriin ang motibo ng sinumang nagpakalat ng incomplete financial context para siraan ang standing niya sa board. Napatingin sina Arturo at Belen kina Sabina at Lior, malamig ang kanilang mga mukha. Hindi ito simpleng concern, sabi ni Arturo Mijares. Mukha itong orchestrated attempt to destabilize family governance. Lalong namutla si Lior. Ilang accounting irregularity sa sarili nitong transactions ang biglang binuksan para sa hiwalay na review. Hindi man iyon direktang bahagi ng gabi, sapat na ang mga pahiwatig para maunawaan ng lahat na ang mag-asawa ang posiblen may mas malalim na intensyong pinansyal. Samantala, si Dario ay tahimik lang na nakaupo, nakatitig sa ina niya. Nang matapos magsalita si Cressida, dahan-dahan itong tumayo at humarap sa kanya. "Mama," paos na sabi nito, "patawad." Tumingin sa kanya si Cressida at sa unang pagkakataon sa buong kwento nilang bilang mag-ina, hindi na sila pinaghiwalay ng katahimikan. "Hindi mo kasalanan na hindi ko sinabi," sagot nito. "Pero kasalanan ko na hinayaan kong lumaki kayong may mga puwang na ako rin ang may gawa." Napayuko si Dario. Lumapit si Elira at marahang hinawakan ng kamay ng asawa niya. Doon na rin ito bumaling sa kanya. At sa mga matang iyon ay malinaw ang pansisisi. "Ako rin," sabi ni Dario kay Elira. "Pinagdudahan kita. Hindi ko nakita agad kung gaano kalalim ang pinapasok mo para protektahan si Mama." Ngumiti ng bahagya si Elira, bagaman may luha sa gilid ng mga mata niya. "Okay lang. Ang mahalaga nandito ka na." Sa mga sumunod na linggo, mabilis ang naging mga pagbabago. Nasuspinde si Lior sa anumang kaugnayan nito sa family-controlled business, habang iniimbestigahan ang sarili nitong financial dealings. Si Sabina naman ay kusang umurong sa ilang family matters matapos ang matinding kahihiyang inabot nito sa board. Hindi man agad nawala ang sakit at hidwaan, malimaw na nawalan sila ng moral na tindig laban kay Cressida. Mas mahalaga rito, nilinis ng board ang pangalan ni Cressida at pormal na kinilala ang tahanan ni Santa Brígida bilang isang hiwalay, ngunit lehitimong extension ng personal charitable work nito. Sa mungkahi ni Cressida mismo, inihanda ang proseso para gawing mas maayos at mas matatag ang women's home bilang isang lehitimong foundation arm. Sa pagkakataong ito, hindi nalihim, kundi may dangal at proteksyon. At dito, tuluyang nagbago ang buhay ni Elira. Sa harap ng legal team, ng board, at ng ilang taong pinagkakatiwalaan ni Cressida, inilabas din ang bahagi ng testamento. Hindi man malaking eksena ng mana sa pera ang ipinagkaloob nito kay Elira, mas mabigat ang ibinigay sa kanya. Ang pamamahala sa programang bubuo sa bagong direksyon ng tahanan ni Santa Brígida at ng scholarship trust para kina Ivesa at sa iba pang kabataang naroon. "Ayaw ko nang ang buhay mo ay umiikot lang sa pag-a-adjust sa pamilyang ito," sabi ni Cressida kay Elira isang hapon habang magkatabi sila sa hardin ng ancestral house.
May sarili kang lakas. Gamitin mo iyon sa paraang hindi mo kailamang magpaalam kanino man. Napaluha si Elira nang marinig iyon. Naalala niya ang dating sarili niya, ang tahimik na dalagang laging mag-iingat sa bawat salita, takot magkamali sa harap ng mayamang pamilya, takot mapahiya, takot hindi maging sapat. Ngayon, hindi na siya basta manugang na pinakikisamahan lamang. Isa na siyang babaeng may sariling tinig, may sariling paninindigan, at may sariling layunin. Makalipas ang 2 taon, maraming nagbago. Mas humina ang katawan ni Cressida, ngunit hindi na iyon namuhay sa takot at lihim. Nakita nito kung paanong si Yevesa ay nakapasok sa kolegiyo at kumuha ng kursong social work. Nakita rin nito kung paanong unti-unting lumawak ang tahanan ni Santa Brígida, hindi lamang bilang matutuluyan ng mga inabundunang babae at bata, kundi bilang sentro ng pagbangon para sa mga buhay na matagal na ring isinantabi ng lipunan. Si Elira mismo ang humahawak sa mga programa, katuwang si Sister Aven, si Kuya Olan, at si Maevie na naging regular na consultant sa documentation at outreach. Si Almeda, ang kanyang ina, ay hindi na naglalaba para mabuhay. Sa halip, tumutulong na lamang ito sa kusina ng home, nagtuturo sa mga batang babae kung paano gumawa ng kakanin at magtinda ng marangal. Si Dario naman ay nanatiling nasa tabi ni Elira, mas mapagpakumbaba kaysa dati at mas marunong nang tumingin hindi lamang sa kung ano ang harap-harapang ipinapakita ng mga tao, kundi pati sa tahimik nilang dinadala. At si Cressida, isang umagang tahimik habang tanaw ang bakura ng tahanan ni Santa Brígida na punong-puno ng mga batang naglalaro at mga babaeng nag-aaral magtahi, ay pumanaw ng payapa sa tulog nito. Walang gulo, walang eskandalyo, walang panghihinayang sa mga bagay na hindi niya naituwid. Sa araw ng huling misa nito, hindi luho ang namayani kundi dangal. Dumating ang mga taong tahimik nitong natulungan sa iba't ibang yugto ng buhay nila. Mga dating scholar, mga byuda, mga batang ngayoy profesional na, at maging si Yevesa na tumayo sa harap upang magpasalamat sa babaeng hindi niya kadugo, ngunit pumili sa kanyang mabuhay ng may proteksyon at pag-asa. Tahimik na nakatayo si Elira noon sa tabi ng litrato ni Cressida. Sa isip niya, bumalik ang alaala lang araw na sumama siya sa biyenan niyang mag-shopping. Naalala niya ang mga supot ng binili, ang malamig ngunit mahigpit na bulong na, "Umuwi ka na at may pupuntaan pa ako." Naalala niya ang pagtanggo niya, ang pagsunod niya, at ang paggagulat sa nadiskubre. At napangiti siya kahit may luha sa mata. Dahil kung hindi niya sinundan si Cressida noong araw na iyon, baka habang buhay niyang nakilala ang biyena niya bilang malamig, mailap at mahirap mahalin. Pero dahil sa isang desisyong puno ng kaba at pag-uusisa, natuklasan niya na sa likod ng pinakatahimik na babae sa pamilyang Vergel ay may pusong sugatan, matatag at marunong magdala ng pagmamahal kahit walang nakakakita. At sa huli, ang lihim na halos sumira sa pamilya nila ang siya rin naging daan para mailigtas ang kanilang dangal, mabigyan ng pangalan ng mga sakripisyong matagal nang itinatago at mabigyan si Elira ng panibagong buhay na hindi na binubuo ng takot, kundi ng tapang, layunin at pagmamahal na pinanday ng katotohanan.